Dati po pinapayagan niyo naman ako sumama sa field trip. Bakit ngayon di pwede? Grade 1 na po ako, di na ako baby. Oo, Jen, hindi ka na nga baby. Pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit hindi ka namin pinapayagan ngayon. Di ba, Papa? Yung mga dating field trip nyo kasi anak, dito lang sa loob ng lungsod. Hindi yun delikado para sa'yo. Pero itong pupuntahan nyo ngayon, nasa bundok. Tsaka malapit sa gubat. Peligroso yun. Sabi ni Teacher Daddy, safe daw yung pupuntahan namin kasi campsite ng mga Boy Scout at Girl Scout. Di ba, Apo, takot ka sa mga insekto? Yung mga gumagapang at lumilipad? Gusto mo bang pumunta sa lugar na maraming insekto? Maraming ganun pag malapit sa gubat. Ay, ganun po ba, Lola? Ayoko na lang pala sumama. Dear Miss Anne, tawagin mo na lang akong Jen. Lumaki ako dito sa Metro Manila at ngayon ay 53 years old na. Mula nang magkamalay ako ay hindi pa ako nakakalabas ng lungsod. Mahigpit na ipinagbawal yon ng aking mama na si Diana at ng aking si Papa na si Juancho, maging ng aking si Lola Miling. Noong maliit pa ako, nagawa pa nilang magbigay ng iba't ibang rason kung bakit hindi nila ako pinapayagang pumunta sa malalayong lugar na nasa kabundukan o malapit sa kagubatan. Pero noong teenager na ako, nagsimula akong magrebelde sa ganong paghigpit. Kapag bata pa kasi tayo, kadalasan ay nakikita lang natin yung sarili nating perspektiba. Kapag hindi natin nakuha ang ating gusto, parang napakalaking inhustisya. Mauunawaan lang natin ang tunay na dahilan kung bakit hindi palaging pwede ang gusto natin kapag nakita na natin ang kabuuan. Ganoon ang nangyari sa akin noon. Akala ko, masyado akong pinagkakaitan ng aking mga magulang at lola na makapag-enjoy na tulad ng ibang bata. Yun pala, napakabigat ng kanilang dahilan at mismong buhay ko ang nakataya. Napilitan silang ipagtapat sa akin ang tunay na dahilan. Nagsimula pala ang lahat noong 20 anyos pa lang si Mama Diana at nakatira pa sila ni Lola Miling sa malayong baryo sa isang probinsya sa Mindanao. Diana, samahan mo ang ate Susan mo sa sayawan sa plaza mamayang gabi, ha? Nanay, kailangan pa ba? Malapit na silang ikasal ni Kuya Victor, di ba? Bakit may chaperon pa? Aba dapat pa rin. Gusto mo bang machismis yung ate mo? Alam mo naman dito sa atin, makakati ang dila ng mga chismosa. Hanggat di pa nakakasal sina Susan at Victor, kailangan pa rin may chaperon, lalo na sa gabi. Kaya huwag ka nang umangal, ha? Mabuti na't makakapunta ka rin sa sayawan. Hindi ko naman hilig yung ganyang sayawan, Nay. Kami-kami lang din naman ng mga kababata ako magkikita doon. Ewan ko ba kina SP kung bakit kinikilig sa mga dati naming kalaro. Naaalala ko pa nga nung uhugin ng mga yon. Naku, pag ganyan ka ng ganyan, Diana, malamang tatanda kang dalaga, anak. Pero mabuti nga yan para may makasama ako sa pagtanda. At saka bata ka pa naman eh. Tama lang na, huwag mo muna silang pansinin. Basta ha, bantayan mo ang ate mo. Ay, posible nga yan, Nay, na hindi na ako mag-asawa. Wala talaga ako natitipuhan dito sa atin eh. Hindi akalain ni Mama Diana, Miss Anne, na mababago ang kanyang mundo sa pagpunta sa sayawan ng gabing yun. Miss, pwede bang makipagkilala? Ako si Tonyo, Antonio Marasigan. Anong pangalan mo? Diana. Diana Perez. Pwede ba kitang makasayaw, Diana? Sige. Kauna-unahang pagkakataon daw yun na nakita ni Mama Diana si Tonyo, Miss Anne. Isa itong estranghero, hindi nila kababaryo. Ayon sa pagkakalarawan ni Mama, gwapo si Tonyo at matikas ang katawan.
Walang binatbat ang mga binatang kababaryo ni Mama. At hindi mahiyain si Tonyo na tulad nila. Magmula noong isinayaw nito si Mama Diana, hindi na nakalapit yung ibang mga binata ng buong gabi. Ikaw ang pinakamagandang babae dito sa buong baryo, Diana. Hindi naman. Totoo yun. Magmula nung dumating ako rito, wala pa akong nakikita na kasing ganda mo. Bago ka pa lang dito, ano? Mahigit 1 buwan pa lang. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Nagbabakasyon ka ba sa mga kamag-anak mo? Hindi. Nagtatrabaho ako. Isa ako sa mga trabahador sa sakahan ni Kapitan. Kinakapitan? Pero tagasan ka? Taga Barrio Dumot. Doon ako lumaki. Malayo yun ah. Paano ka napunta rito? Uli lang lubos na kasi ako. Maliit pa ako nung magkasunod na namatay ang mga magulang ko. Sa lola ako lumaki. Pero kamamatay lang din ni Lola. Umalis muna ako sa amin kasi lahat ng bagay doon nakakapagpaalala sa akin kay Lola. Masakit. Hindi ko kaya. Nagpalipat-lipat ako ng baryo. Palayo ng palayo. Hanggang nakaabot ako dito. Naku, nakikiramay ako. Bata pa rin ako nung namatay ang tatay namin. Pero hindi ko na inabot ang mga lolo't lola ko. Salamat sa pakikiramay. Pero sa tingin ko, itinakda ng tadhana na dito ako mapadpad sa baryo ninyo. Para nang sa ganun makilala kita. May nobyo ka na ba? Naku, wala. Hindi pa ako papayagan ni nanay na makipagnobyo. Ibig mong sabihin, bawal kang ligawan? Hindi naman. Kaya lang, dadaan sa butas ng karayom ang sino mang manliligaw sa akin. Strict at maselan si nanay. Ganun ba? Paghahandaan ko yan. Palabiro ka pala. Hindi ako nagbibiro. Pagkatapos ng sayawan, inihatid ni Tio Victor sina Mama Diana at siya Susan pauwi sakay ng kalesa. Habang nasa daan sila, nasulyapan ni Mama na tumasabay sa kanila sa may kalayuan si Tonyo. Sakay ng isang malaking itim na kabayo. Lihim siyang natuwa na parang inihatid na rin siya nito. Hanggang sa paghiga ni Mama Diana, dinig pa rin niya ang halinghing ng kabayo ni Tonyo na parang umaaligid sa kanilang bahay. Pakiramdam niya, binabantayan siya nito. Kinakabahan siya na kinikilig na hindi niya mawari. Ang aga ng gising mo ngayon, Diana. Para kang hindi napuyat sa sayawan kagabi Inagahan ko na po ang pagsalang nitong mga kakanin para mas maaga kong madala sa palengke. Yung mga dumayo sa sayawan kagabi at dito sa baryo nakitulog. Malamang nadadaan muna sa palengke bago umuwi ngayon para maghanap ng pasalubong. Oy, may ikinuwento sa akin ng ate Susan mo. May kasayaw ka raw na estranghero buong gabi. Si ate talaga. Oy, wag mo sisihin ang ate mo. Dapat lang na ipinapaalam sa akin ang mga bagay na yan. May balak bang manligaw yun sa'yo? Nanay naman, isinayaw lang naman ako, manliligaw na agad. Aba, wala raw ibang isinayaw, tsaka wala nang ibang nakalapit sa'yo. Hoy, Diana ha, hindi natin alam kung anong klaseng tao yan. Hindi natin kilala. Mabait naman po si Tonyo, Nay. Oh, kita mo na. Yan ang nga bang sinasabi ko Hindi mo pa nga nakikilala ng lubusan. Mabait na kagad. Estranghero siya dito sa baryo natin. Basta na lang sumulpot dito. Nakilala mo lang sa sayawan, magpapauto ka na kagad. Hindi naman po ganun yun, Nay. Nagpakilala naman siya ng maayos. Taga-baryo Dumot daw siya. Nako, pagkalayo-layo nun dito sa atin. Bakit siya nandito? Nagpapalipas daw po ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng lolang nagpalaki sa kanya.
Tumutulong siya ngayon sa sakahan ni na Kapitan. Hindi naman po siguro siya kukuning katulong ng Kapitan Del Barrio kung masamang tao siya, di ba po? Abat, naikwento niya na ang lahat ng yan sa'yo doon sa sayawan? Gusto raw po kasi niyang makilala namin ng lubos ang isa't isa. Ay di balak kang ang ligawan. Basta alam mo naman ang patakaran ko, anak. Kilalanin muna natin ng mabuti ang bawat manliligaw mo, ha? Huwag ka munang makikipagnobyo. Bata ka pa. 20 anyos ka lang. Kasi sibol mo pa lang sa pagdadalaga. Namnamin mo muna ang iyong kabataan. Mabilis lang ang mga taon, Diana. Kaya wag mong lalong madaliin. Wag mong sayangin, anak. Opo, Nay. Pero mabilis din kumilos si Tonyo, Miss Anne. Pinuntahan ito si Mama Diana sa palengke. Mag-isa siyang nagtitinda doon ng kakanin habang si Lola Miling naman ay abala sa pagiging kumadrona. Si Tia Susan ang kasama ni Lola sa kanyang trabaho. Kumusta, Diana? Uy, Tonyo, ikaw pala. Maaga kayo natapos sa trabaho? 3:00 pa lang ah. Maaga kong natapos yung inutos sa akin. Ganado ako magtrabaho kasi pupunta na. Uy, Tonyo, ikaw pala. Maaga kayo natapos sa trabaho? 3:00 pa lang ah. Maaga kong natapos yung inutos sa akin. Ganado ako magtrabaho kasi pupunta talaga ako dito. Nabanggit mo kagabi na nagtitinda ka sa palengke, di ba? Parang ang sarap nitong mga paninda mo ah. Siyempre naman. Ako yata nagluto ng mga yan. Sigurado na ngang masarap. Papakyawin ko na lahat. Nagbibiro ka na naman. Hindi ah. Ibalot mo ng lahat ng yan. Magkano ba? Para makapamasyal na tayo. Para makapag-usap tayo nang hindi ako nakaka-istorbo sa iyong pagtitinda. Baunin na lang natin ito. Seryoso ka? Ang dami pa nito. Yung di natin makakain, ipapasalubong ko sa mga kasamahan ko sa trabaho pagbalik ko sa tinitira namin. Sige, bahala ka. Pero, saan naman tayo mamamasyal? Nakasakay ka na ba sa kabayo? Kalesa lang. Pwes, isasakay kita ng kabayo. Ipapasyal kita sa may talampas. Magandang tanawin doon. Ha? Sasakay ng kabayo? Nakakatakot yata, baka mahulog ako. Hindi ko syempre papayagang mahulog ka. Umasakta ng kahit konti. Huwag kang mag-alala. Nadala ng kapusukan si Mama Diana, Miss Anne. Kahit daw kasi maraming may gusto sa kanya at nagpaparinig sa kanilang baryo, ay walang naglakas loob na manligaw. Natakot siguro sa kanyang nanay. Pero baliwala yon kay Mama Diana kasi wala rin naman siyang natipuhan sa mga binata doon. Pagkatapos, hetong isang gwapo at makisig na estranghero na malakas ang loob at walang pag-aatubili. Para sa isang 20 anyos na dalaga, nakakabuhay yon ng pulso. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking kabayo. Ito ba yung sinakyan mo kagabi? Nakita kita na sumasabay sa kalesang naghatid sa amin. Siya nga yung nakita mo. Siya si Diablo. Ang ganda ng kulay niya. Itim na itim. Tsaka ang kintab ng buhok niya. Gwapo talaga si Diablo. Alagang-alaga ako to. Halika na. Ha? Paano ko makakasakay dyan? Ang taas. Ganito lang oh. Isang talon lang ang ginawa ni Tonyo para makasakay sa kabayo. Sanay na sanay nga ito. Inilahad nito ang isang kamay kay Mama Diana at lakas loob niyang ibinigay ang kanyang kamay. Isang malakas na hila lang din ang ginawa ni Tonyo bago natagpuan ni Mama ang kanyang sarili na nakasakay na rin sa kabayo sa harap ng binata. Para lang siyang namalikmata. Dito muna tayo magpahinga. Sandali. Aalalayan kita sa pagbaba.
Ayan, okay na. Kinabahan ako. Di ko akalain na kaya kong sumakay sa kabayo. Ang laki pa naman itong kabayo mo at ang tulin tumakbo. Sabi ko naman, di ba? Kami ni Diablo ang bahala sa'yo. Tsaka tama ka. Ang ganda nga ng tanawin dito. Kitang-kitang buong baryo sa ibaba, hanggang dun sa ilog. Ngayon lang ako nakarating dito. Mabuti ka pa nalaman mong lugar na to. Mahilig talaga kaming mag-ikot ni Diablo. Dala ko pa siya mula sa amin. Bata pa ako, magkasama na kami. Ang galing naman. Halika, maupo muna tayo dito sa lilim. Ang presko ng hangin dito. Parang ganito rin dun sa amin. May kataasan din kasi yung lugar namin, kaya malamig. Mabuti hindi ka nanibago sa init dito sa baryo namin. Nung simula, oo. Pero ngayong nakilala na kita, sulit na. Bolero. Seryoso ang layunin ko sa'yo, Diana. Handa kitang pakasalan. Kahit ngayon din. Naku, Tonyo. Ayaw ni nanay ng ganyan. Gusto niyang makilala muna ng mabuting bawat manliligaw ko. At ayaw niya akong mag-asawa ng maaga. Napakabata ko pa raw. Wala sa edad ang pagtibok ng puso, Diana. Sa unang pagkakita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako. At noong nakausap kita, lalong nahulog ang damdamin ko sa'yo. Naramdaman ko agad na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay at maging ina ng aking mga anak. Ganun agad? Kung seryoso ka, kailangan makilala ka muna ni nanay. Oo, nakahanda akong gawin yun. Pero pag umakyat ako ng ligaw sa bahay ninyo, magiging dinumero ang kilos ko at pananalita. Hindi ba mas mabuting makilala mo muna ako ng lubusan sa ganitong natural na pag-uusap? Pag pumasa ako sa'yo, saka ako haharap sa nanay mo. Nakumbinsi ni Tonyo si Mama Diana, Miss Anne. Magmula noon, araw-araw na silang nagkita. Para hindi makahalata si Lola, inaagahan ni Mama ng 1 oras ang pagsasara ng pwesto sa palengke. Namamasyal sila sa gubat para hindi makita at maisumbong ng ibang taga-baryo. Sa loob lang ng ilang araw, nahulog na ng ganap ang loob ni Mama kay Tonyo. Handa na akong humarap sa nanay mo, Diana. Para pangatawanan ng pag-ibig ko sa'yo. Sasabihin kong gusto kitang pakasalan. Nagmamahalan tayo. Huwag mo munang banggitin ang pagpapakasal. Hindi siya papayag, Tonyo. Sigurado ako. Baka paghigpitan niya ako at hindi na tayo makakapamasyal ng ganito. Kung ganon, wala nang ibang paraan. Kailangan nating ipaglaban ang ating pag-ibig. Mahal ko, sumama ka sa akin. Magpapakasal tayo. Ha? Isasama ako sa'yo? May babalikan akong kabuhayan sa aming baryo, mahal ko. May namana akong lupa mula kay Lola. Yun ang sinasaka ko bago siya mamatay. Inihabilin ko lang muna yun sa isang kababata nung umalis ako. Alam niyang babalikan ko rin pag lumipas na ang aking pagdadalamati. Bibigyan kita ng maayos na buhay doon, Diana. Ikaw at ang magiging mga anak natin. Pero ayokong lumayo sa pamilya ko. Hindi ko kaya. Kung yun ang gusto mo, babalik tayo rito. Ibebenta ko yung lupang minana ko at dito tayo bibili ng lupang sasakahin ko. Kapag kasal na tayo, sa ating pagbabalik, wala na silang magagawa pa. Hindi na nila tayo pwedeng paghiwalayin. Kung ibenta mo muna yung lupa mo tsaka ka bumalik dito. Hindi ko na kayang maghintay pa, mahal ko. Hindi ko kayang mawalay sa'yo.
Natatakot ako na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Nararamdaman kong mahal mo rin ako. Tama ako, hindi ba? Hindi ko na maitatago. Oo. Pareho tayo ng nararamdaman. Kung ganun, pagkasal na tayo. Para hindi ka na nila mabawi sa akin. Paano natin gagawin? Bukas, magdala ka ng ilang pirasong damit pagpunta mo sa palengke. Konti lang. Yung hindi nila mahahalata. Tapos ipagbilin mo sa katabi mong tindera yung paninda mo bago tayo umalis. Huwag ka mag-alala. Hindi masasayang yung paninda. May pagbibilinan ako ng pera para pakyawin yung kakanin. Para maibigay yung pinagbentahan sa nanay mo. Naging parang sunod-sunuran si Mama Diana sa plano ni Tonyo, Miss Anne. Umaga pa lang noong umalis sila. Ang sabi ni Mama, normal lang ang kanilang paglalakbay sa araw na yon. Ilang baryo at kabahayan ang kanilang tinawid. Dahil hindi pa naman nakapagbiyahe si Mama Diana sa labas ng baryo nila, hindi niya kabisado ang kanilang tinahak na daan. Pagdating ng tanghali, pumasok ulit ang kabayo sa isang kagubatan at tumigil sila sa gilid ng isang sapa. Andito na tayo sa baryo nyo? Hindi. Titigil lang tayo dito para kumain. Kailangan ding uminom at magpahinga ni Diablo. Tirik na kasi ang araw, oh. E tanghaling tapat na. May baon akong pagkain at tinumin. Etong nilagang itlog at tubig. Eto na lang munang pananghalian natin. Pasensya ka na, ha? Walang problema. Tama na sa'yo yung 2 itlog. Ang hina mo palang kumain. Ganito lang talaga ako. Kailangan mong magpalakas. Lalo na pag nagbuntis ka. Ano ba yan? Hindi pa nga tayo kasal eh. Kaya nga tayo nagtatanan para makapagpakasal na agad, di ba? Ayaw mo na talaga nitong natitirang itlog? May 10 pa rito. Busog na ako. Panghapunan na lang natin yan. Sa dami ng baon mo, abot pa hanggang almusal. Ay, hindi. Ako gutom pa eh. Akin na to. Sarap. Ang lakas mo palang kumain. Kaya pala malakas ka. Pero dahan-dahan lang. Parang hindi mo nang inuunguya yan ah. Baka mabilaukan ka. Masanay ka na sa akin. Wala pa to. Hindi pa to yung totoo kong kain. Panawid gutom ko lang ito habang nasa biyahe tayo. Pero dahan-dahan lang. Parang hindi mo nang inuunguya yan ah. Baka mabilaukan ka. Masanay ka na sa akin. Wala pa to. Hindi pa to yung totoo kong kain. Panawid gutom ko lang ito habang nasa biyahe tayo. Walang kaalam-alam si Mama Diana sa mga oras na yon, Miss Anne, na may pahiwatig na pala yung sinabi ni Tonyo. Muli silang nagbiyahe sakay ng dambuhalang kabayong itim. Kahit napakatuli ng takbo ng kabayo, ginabi pa rin sila sa daan at nung lumatag ang dilim, may napansin si Mama Diana. Bakit ganyan ang mga mata ng kabayo mo, Tonyo? Parang nag-aapoy. Pagod ka lang. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Baka reflection lang yun ng nadaan ng mga gasera ng mga kubo. Sobra na rin kasi ang bilis ng pagpapatakbo mo. Halos hindi ko na makita ang mga dinadaanan nating mga baryo. Bagalan mo naman, natatakot na ako. Mas mabilis talaga ang takbo ni Diablo sa gabi. Presko na kasi. Tsaka kailangan nating makarating agad sa amin. Sa lakas ng hampas ng hangin sa kanyang mukha, napapikit na lang si Mama Diana. Mahigpit ang kapit ng kamay niya sa braso ni Tonyo. Kay higpit din ng pagkabig nito sa kanyang bewang. Parang bakal yung bisig ni Tonyo, napakalakas. Samantala pagkagat din ng dilim, bandang 6:30 ng hapon, kumakatok naman si Lola Miling sa bahay ni Lolo Berto. Berto! Berto! Oh, Miling, bakit? Sino may sakit sa inyo? Wala akong ipapagamot sa'yo, Berto. Ibang tulong ang kailangan ko.
Yung inaanak mo si Diana. Hindi umuwi mula sa pagtitinda sa palengke. Nawawala. Ha? Paano naman mawawala si Diana? Ang liit-liit ng baryo natin. Ang hinala ko, Berto. Tinangay ng estranghero si Diana ko. Sino estranghero? Paano nangyari yun? May estranghero siyang nakilala nung nakaraang sayawan dito sa baryo. Nagtatrabaho raw sa bukid ni Kapitan at Tonyo raw ang pangalan. Kanina, nung hindi umuwi si Diana, pinuntahan ko sa palengke. Sabi ng mga katabing tindera, nakita raw nilang kausap ni Diana yung estrangherong yun dun sa palengke kinabukasan ng sayawan. Pinuntahan ko kagad si Kapitan. Sabi niya naman, wala siyang tauhan na Tonyong pangalan. Lahat daw ng tauhan niya taga rito sa atin. Abay, manluloko yun ah. Pinagbilin daw ni Diana sa katabing tindera yung kanyang mga paninda kaninang umaga pa. Ibig sabihin, kung tiningin siya nung si Tonyo, malayo na sila. Tulungan mo ako, Berto. Habulin natin sila. Abay, oo naman. Pero saan natin nahabulin? Ang sabi niya kay Diana, taga-baryo dumot siya. Hindi ko alam kung totoo yun o isa rin kasinungalingan. Kung totoo yun, mas lalong nasa panganib si Diana. Hindi maganda ang alam ko tungkol sa Baryo Dumot. Nasa pananyo ng kabundukan. Malapit sa sinasabing puga ng mga aswang. Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Habulin na natin kaagad, Berto! Ihanda ko lang ang mga gamit kong magiging pananggalang natin. Sige. Sa kung anumang manatan natin doon. Gamitin na natin yung kalesa ko. Umuwi ka muna at magbihis ng pwede mong isabak sa gubat at iakyat sa bundok. Dahil baka kailangan nating pumanhik. Bumalik ka kaagad dito, ha? Para makalis na tayo. Kababata ni Lola Miling si Lolo Berto na isang albularyo, Miss Anne. Kaya naging ninong siya ni Mama Diana at lagi siyang handang tumulong sa aming pamilya. Liblib yung baryong tinitirhan nila at para makapunta sa iba pang baryo noong mga panahong yon, ang sinasakyan lang ay kariton na hila ng kalabaw o kalesa. Mabuti na lang at may kalesa ka, Berto. Pero wala na bang ibibilis pa ito? Ilang oras na yung lamang nila sa atin. 7:30 na ng gabi. Hindi natin pwedeng pwersahin ang kabayo. Baka lalo tayong maantala niyan. Abutan pa kaya natin sila? Nag-aalala na. Hayaan mo. Itutuloy natin ang biyahe ng magdamag. May baon naman tayong dilagang kamuti dito. Saba at tubig. Bukas idlip lang ako ng sandali habang nagpapahinga ang kabayo. Pagkatapos, tuloy uli tayo. Gaano ba kalayo ang baryo dumot na yon? Anong oras tayo makakarating doon? Baka mga alas 5 ng hapon bukas. Ano? Ganun katagal? Magdasal na lang tayo habang bumibiyahe, Miling. Kung sina Lola Miling at Lolo Berto ay kinailangan pang abutin ng magdamag at maghapon sa biyahe, kakaiba ang naging karanasan ni Mama Diana. Magmula noong kumagat ang dilim ay parang nilipad na sila ni Diablo. Parang sasandali lang at nag-anunsyo na si Tonyo. Nasa baryo daw mo na tayo, mahal. Ay, salamat. Pero naku, tulog na yata ang lahat ng tao. Sarado ng mga bintana ng mga bahay at walang kailaw-ilaw. Ganyan talaga dito sa gabi. Maaga silang nagsasara. Teka, bakit tayo lumalabas uli sa baryo? Di ba taga rito ka? Bakit natin lalampasan? Paakyat na tayo ng bundok Papasok na ng gubat. Baryo Dumot pa rin naman ito. Doon pa sa itaas ang bahay namin. May komunidad din doon sa kabila pa ng gubat. Doon kami nakatira. Nakakatakot naman dito sa gubat. Ang dilim-dilim. Baka maligaw tayo. At saka, baka may mababangis na hayop dito. Sana ipagpabukas na lang natin ang pag-akyat. Huwag kang mag-alala, mahal. Teritoryo ko to. Kabisado ko. Dito ako ipinanganak at lumaki. Magmula pa sa mga ninuno ko dyan na sa itaas nakatira. Imposibleng maligaw tayo. Ito rin si Diablo. Kabisado ang daan pa uwi. Hindi ko na makitang langit sa kapal ng mga puno. Mas lalo tuloy dumilim. Ano yun? Parang tunog ng mabangis na
Baboy damo lang yun. Baka salakayin tayo. Natatakot ako, Tonyo. Siya dapat ang matakot sa akin. Paborito ko ang baboy damo. Matagal din silang naglakbay sa gubat, paakyat ng paakyat, bago muling dumalang ang mga puno. Lumabas sila sa isang mahawa na lugar na may kulumpon ng mga kubo. Nasisinagan ito ng kabilugan ng buwan. Wala raw makitang mga tao si Mama Diana liban sa isang matandang babae na nakatingin sa kanila. Ito ang komunidad namin, mahal. Napakalayo pala talaga. Tonyo, bakit ngayon ka lang? Masyado na kayong ginagabi. Mag-aalas 10 na. Kabilugan pa naman ang buwan. Nana Isay, pasensya na po. Kinailangan ko lang talagang iuwi na rito si Diana. Siya nga po pala mapapangasawa ko. Diana, si Nana Isay. Tiyahin ko. Umibis na tayo para makapagmano ka. Halika, Diana. Sasaluhin kita. Mano po, Nana Isay? Aba, kagandang dalaga. At maganda ang pagkakatawa. Malapad ang balakang. Magaling ka talagang pumili, Tonyo. Siyempre naman po. Hala, panik na kayo. Dadalhan ko kayo ng pagkain. Tonyo, bilisan mo at alam mo namang may ronda mamaya. Opo. Tara na, Diana. Sa itaas ng bahay. Ipasok muna natin sa kwarto ang mga dala mo. Tonyo, ano yung ronda? Why? Heto ang hapunan. Tonyo, bilisan mo ha. Pero ikaw, Diana, hindi mo kailangang magmadali. Kumain ka lang. Maiwan ko muna kayo, ha? Maraming salamat po. Kain ng kain ha, mahal. Mag-relax ka lang. Pero pagkakain ko, may iiwan muna kita. Basta magpahinga ka na. Pero tandaan mo, huwag kang lalabas ng bahay. Kahit na anong mangyari. Huwag kang magbubukas ng bintana o pinto. Kahit ano pang marinig mo mula sa labas. Sundin mo ang mga bilin ko. Ano? Aalis ka? Iiwanan mo ako rito? Bakit? Natatakot ako, Tonyo. Huwag kang matakot. Walang sasaling sa'yo rito. Protektado ka. Magroronda kami kasi kabilugan ng buwan ngayong gabi. Proteksyon yon para sa buong komunidad. Bakit magro-ronda kapag kabilugan ng buwan? Protection laban sa ano? Sa mga nais manakit sa mga taga-komunidad. Kung minsan kasi, may mga nangangahas umakyat dito. Lalo na kung kabilugan ng buwan. Huwag mo akong iwan dito, Tonyo. Huwag kang matakot. Kaya nga may ronda eh. Naghahalili kami sa pagbabantay. Ligtas ka rito. Basta wag na wag kang lalabas ng bahay o magbubukas ng pinto o bintana. Magtatagal ka ba? Depende. Basta wag mo na akong hintayin. Pagkakain mo, matulog ka na. Kailangan mong magpahinga. Dahil natagtag ka sa biyahe, siguradong pagod na pagod ka. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Tonyo na ipanatag ang loob ni Mama Diana, hindi mawala ang kanyang takot. Lalo pang nadagdagan ang mga katanungan at agam-agam niya dahil sa binitiwan nitong mga salita. Nagtataka siya kung ano ang posibleng sumalakay sa komunidad sa tuwing kabilugan ng buwan. Ano ang kinalaman ng kabilugan ng buwan sa toong pagod na pagod sa biyahe? Mas nanaig ang kanyang takot. Napagpasyahan niyang makiramdam at makinig sa mga nangyayari sa labas. Naupo siya sa sahig ng pasandal sa dingding sa ilalim ng bintana.
Akala ko ba nagro-ronda sila? Bakit ang tahimik ng paligid? Walang naglalakad o nag-uusap. Parang walang katao-tao sa labas. Tawagin ko kaya si Tonyo? Baka nasa malapit lang siya. Teka, wag na lang pala. Baka sinasadya nila yung katahimikan para maging patibong sa kung sino mang sasalakay. Baka mapahamak pa sila kung mag-iingay ako. Nanatiling tahimik si Mama Diana sa kanyang pwesto. Hawak yung relo na ipinamana ng kanyang lola bago ito namatay. Iyon ang pinakamahalagang bagay na meron siya kaya dinala niya. Hindi siya pumapalyang susian yon araw-araw. Nagbilang siya ng oras habang hinihintay ang pagbalik ni Tonyo. Pero hindi raw niya namalayan na nakatulog siya. Ha? Ano yun? Sabay-sabay na umaalulong ang mga aso? Naku, 12:00 na pala. Hating gabi na. Nakakakilabot naman. Bakit kung kailan pa hating gabi, saka sila umaalulong ng ganyan? Sa kabila ng biling ni Tonyo, nakaramdam si Mama Diana ng pangangailangang sumilip sa labas. Pinatay niya muna ang lahat ng gasera sa loob ng bahay para hindi siya makita sa labas. At kaunting-kaunti lang ang ginawa niyang pag-angat sa bintana para lang makasilip siya. Maliwanag ang sinag ng buwan kaya siguradong-sigurado daw siya sa kanyang nakita. Ha? Si Nana Isay? Bakit mag-isa lang siya? Di ba delikado yun? Dapat nasa loob siya ng bahay. Ha? Ano yan? Ano nangyayari sa kanya? Ha? Diyos ko! Nagbabago siya. Nag-iibang anyo. Halimaw! Aswang! Aswang si Nana Isay! Mabuti na lang daw at hindi napasigaw sa takot si Mama Diana. Sa halip, nangipuspos siya at nawala ng boses bago nawalan ng malay. Nung nagising siya ay madaling araw na at nasa tabi na niya si Tonyo. Diana? Gising. Na paano ka? Bakit ka nakandusay dito sa sahig? Tonyo! Diyos ko! Tonyo, kailangan na nating umalis agad. Kailangan nating tumakas. Nakita ko kagabi yung tiyahin mo. Isa siyang aswang. Kitang-kita ko. Kaya ba kayo nagronda dahil may aswang? Siya yung aswang, Tonyo! Nakita mo? Nasilip ko sa bintana. Kitang-kita ko na nagbago siya ng anyo. Tumangkad siya. Umabang kanyang mga braso at binti. Umaba rin ang kanyang mga kuko. Yung mukha niya naging mabangis. Nanlaki at namula ang kanyang mga mata. Mumukha ang kanyang bibig at naglabasan ang kanyang mga pangil. Nawarak ang kanyang duster. At lumabas mula sa kanyang likod ang malalaking pakpak na parang paniki. Yung katawan niya, hindi na mukhang katawan ng tao. Mukha ng halimaw. Kaya tumakas na tayo, Tonyo. Tara na habang araw pa. Hindi natin kailangang tumakas, Diana. Hindi ka niya sasaktan dahil ikaw ang magiging asawa ko. Alam mong aswang siya? Hindi lang siya. Marami sila dito sa komunidad. Sa tuwing kabilugan ng buwan, kung kailan pinakamaliwanag ang gabi, nagro-ronda kami para proteksyonan sila. Yun din kasi ang gabi kung kailan may mga taong nagtatangkang sumalakay dito para patayin kaming lahat. Ganon ang nangyari noon sa mga magulang ko. Pinatay sila ng mga taong sumalakay dito, mahal. Aswang din ba sila kaya sila pinatay? Pati ikaw? Aswang ka rin ba, Tonyo? Nasa lahi namin. Oo. Pero kaming mga lalaki ay hindi nagaan yung aswang. At hindi kailangang manginain ng tao. Hayop ang kinakain namin. Tulad ng baboy damo. Ang nanay mo.
Katulad din ba siya ni Nanay Isay? Sa partido ng tatay ko, ang lahi ng aswang. Kapatid ni Nana Isay ang tatay ko. Yung nanay ko, katulad mo rin, normal na tao. Minahal niya at tinanggap ang pagkatao ng tatay ko. At dito sila nanirahan. Ako ang nag-iisa nilang anak. Bunga ng kanilang pagmamahalan. Diyos ko. Diana, mahal na mahal kita. Kung mahal mo rin ako, tanggapin mo ang buo kong pagkatao. Pwede tayo maging masaya rito. Sabi mo, iuuwi mo ako sa amin. Gusto ko nang umuwi, Tonyo. Iuwi mo na ako ngayon din. Parang awa mo na. Sinabi ko lang yun. Dahil ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pero ngayon andito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umalis, Diana. Bakit hindi? Nangako ka. Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis. Hindi pwede. Protektado ka lang ngayon. Dahil mapapangasawa kita. Kung tatanggi kang maging asawa ko, pwede ka nilang biktimahin. Biktimahin? Anong ibig mong sabihin? Papatayin nila ako? Kakainin? Mapoproteksyonan lang kita bilang asawa ko. Kaya pakiusap. Diana, huwag kang sumira sa ating usapan. Ayoko pang mamatay, Tonyo! Ay, Diyos ko, ayoko pang mamatay! Bakit mo ginawa sa akin to? Walang nangyayaring masama sa iyo, mahal. Basta magpakasal tayo. Inihahanda ng ritual ng ating pagpapakasal. Maninirahan tayo dito ng tahimik, kasama ng ating magiging mga anak. Anak? Hindi ako papayag na magkaanak na may lahing aswang! Kasama yun sa pagiging asawa ko. Diana, kapag hindi tayo nagkaanak, ipapawalang bisa nila ang ating kasal. At muli, maaari ka nilang biktimahin. Gagawin mo lang pala akong paanakan? Yun lang ang paraan. Para magpatuloy ang aming lahi, Diana. Hindi nagkakaanak ang mga babae sa aming lahi. Tanging ang mga lalaki ang maaaring magkaanak sa mga tulad mo na normal na tao. Ang mga anak nating babae ay posibleng salina ng ganap na pagiging aswang. Ang mga anak nating lalaki ay tagasali ng binhi para sa susunod na henerasyon. Maghahanap din sila ng iibigin mula sa mga normal na mga kababaihan. Bakit ako pang pinili mo, Tonyo? Bakit ako pa? Dahil umibig ako sa iyo, Diana. Totoo ang pag-ibig ko. Huwag mong sabihin na nagbago ng damdamin mo sa akin. Ayaw kong mawala ka sa akin. Walang nagawa si Mama Diana, Miss Anne. Hindi pa siya handang mamatay kaya pumayag siyang ituloy ang pagpapakasal kay Tonyo sa ritual ng mga aswang. Dinalhan ko kayo ng almusal. Salamat po, Nana Isay. Oh, bakit parang nadadamlay ka't nabubutla, Diana? Nakita po niyang pagbabago ninyo kagabi. Hindi pa siya nakakakita ng ganon kailanman. Pasensya na po. Naninibago lang siya. Ganon ba? Kumusta naman ang desisyon niya? May pagbabago ba? Naku, wala pong pagbabago. Naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat tungkol sa ating lahi. Tuloy na tuloy po ang kasal. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko na kayo. Kain na. Opo, salamat po. Mahal, huwag kang magpapakita ng pagdadalawang isip o pag-aatubili. Ayokong magduda sila sa'yo. Ayokong mapahamak ka. Kung totoo yan, sana hindi mo na ako dinala dito. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Makasariling pag-ibig mo, Tonyo. Pero huwag kang mag-alala. Papayag akong pakasal sa'yo. Para lang hindi ako kainin ng mga aswang. Takot akong mamatay lalo na sa ganong paraan.
Pagkatapos nilang mag-agahan, muling bumalik si Nana Isay. Tonyo, ipasyal mo si Diana sa buong komunidad para makabisan niya ang paligid. Gayong taga rito na siya. Kailangan na niyang matuto ng tungkol sa pang-araw-araw na buhay natin. Opo, Nana Isay. Dana mahal. Yan ang kusina. Iisa ang kusina para sa buong komunidad. Nagtutulungan sa paghahanda ng pagkain. Nagtutulungan din kasi sa pangunguha ng makakain, tulad ng pangangaso sa gubat at paghuli ng baboy ramo. Huwag mo nang idetalye kung ano pang mga pagkain ang kinukuha. Kanya-kanyang kuha na lang ng pagkain ang bawat mag-anak. Dinalan tayo ni Nana Isay dahil kadarating mo lang. Pero sa susunod, tayo na ang kukuha ng pagkain natin. Aasahan ba nila akong tumulong sa paghahanda sa lahat ng klase ng pagkain? Kayong mga asawang tagalabas, magkakasamang naghahanda ng pagkain ninyo at ng mga asawa ninyo. Iwala yon para sa mga tulad ni Nana Isay. Silang bahala ron. Wala kang alalahanin dito. Walang mambabastos sa'yo. Strikto ang batas namin na bawal mang-agaw ng asawa. Mabuti naman kung ganon. Pero mas matindi para ng pinoproblema ko. Alas 5 na nga po nakatakda ang ritual ng kasal natin. Pagkapananghalian natin, isasama ka ng mga kababaihan para sa espesyal na ritual ng pagpaligo. Pagkatapos, bibihisan ka nila ng pagkasal. Hindi ka kasama? Ganon din kasi ang gagawin sa akin ng mga kalalakihan. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa'yo. Basta sa tuwing tatanungin ka ng kahit na sino, sabihin mong nagmamahalan tayo at buong puso ka nagpapakasal sa akin. Bago mag-alas 5 ng hapon, nabihisan ng araw si Mama Diana. Pero sa halip na puti, ay pulang-pula ang damit pang kasal, pati na ang belo. Iniwan siya ng mga kababaihan sa loob ng kubo ni Tonyo dahil magbibihis na rin daw ang mga ito. Si Nana Isay ang sumundo sa kanya roon. Ang ganda naman ng ikakasal. Nagustuhan mo ba itong trahe mo? Opo, salamat po. Tayo na sa inyong kasal. Mag-aalas 5 ng hapon ay dumating naman sina Lola Miling at Lolo Berto sa baryo Dumo at Misan. Agad na nagtanong si Lola sa isang bukas na tindahan. Inilarawan niya si Mama Diana, pati na rin si Tonyo. Berto, sabi ng tinderang halos kaedad natin, dito ro siya ipinanganak at lumaki pero wala siyang kilala na taga rito na matangkad, kulot ang buhok at gwapo na tulad ng pagkakalarawan ni Diana kay Tonyo. Pero sabi niya, malamang daw taga Itaas. Mga ganong tipo raw ang mga taga roon. Napakrus pa siya pagkasabi niya noon. Taga-itaas. Ibig sabihin doon, sa itaas ng bundok nakatira. Yan ang nga ba ang inaalala ko? Hindi tayo nakasisiguro kung doon nga dinala si Diana, pero malakas ang gutom kumiling. Kaya sa palagay ko, kailangan nating pangasan na doon siya hanapin. Yun niya lang, napakadelikado. Baka dapat maiwan ka na dito sa ibaba. At ako na lang aakyat. Magubat doon at hindi natin alam kung may makakasagupa tayong aswang. Sabi ko nga sa'yo, kilalang pugad ng mga aswang ang kabundukang yan. Hindi ako pwedeng maiwan dito. Sasama ako. Kung delikado, mas lalong kailangan kitang samahan sa pagsaklolo kay Diana. Anak ko siya, Berto. Kahit buhay ko, ibibigay ko para lang maisalba siya. Kung buha ang loob mo, ihabilin natin itong kalesa at kabayo dyan sa tindahan. Bayaran na lang natin ang pagpapakain nito at pagpapainom ng kabayo. Hindi natin madadala ito sa gubat at lalo na sa bundok. Oh, eto, tig-isa tayo ng flashlight. May baong pa akong mga ekstrang baterya dito. Ayon sa kwento ni Lola Miling, kahit hapon pa lang, napakadilim na sa loob ng gubat na pinasok nila. Kahit yung mga ilaw ng flashlight ay parang namanglaw.
Doon daw niya naramdaman ng ganap yung sinabi ni Lolo Berto na napakadelikado ng kalagayan ni Mama Diana. Dahil sa tindi ng kanyang kaba, naging kasinlamig ng yelo ang kanyang mga paa at kamay. Ramdam niya na nasa matinding panganib ang kanyang bunsong anak. Bigla na lang bumulwak ang pinipigilan niyang mga luha. Bakit, Miling? Bakit bigla kang umiiyak? May naapakan ka ba? Pasensya ka na, Berto. Kagabi pa ako nagpipigil kasi alam kong kailangan kong palakasin ang loob ko. Pero natatakot ako sa kung ano nang nangyayari ngayon kay Diana. Kahapon pa siya ng umaga nawala. Pangalawang araw na ngayon na nasa kamay siya ng demonyong yun. Pagka kung ano nang nangyayari sa kanya. Maging handa tayo sa anumang darat na natin, Miling. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mahal na mahal ko rin si Diana. Kasama mo ako sa anumang kailangan ating gawin para lang mabawi siya. At samahan natin ang taimtim na pagdarasal. Panginoon ko, nagmamakaawa ko. Bilang isang ina, tulungan niyo po ang anak ko at bigyan niyo po kami ng lakas para maisalba siya. Padalhan niyo po kami ng tulong. Miling! Kanonoy? Kanonoy, ikaw nga ba? Ako nga, Miling. Anong ginagawa niyo dito sa bundok? Lumipat ba kayo rito sa may baryo dumot mula ron sa atin? Kilala mo siya, Miling? Oo naman. Magmula pa nung maliliit tayo, siya si Kanonoy. Naikukwento ko nga siya sa iyo nun eh. Kanonoy, si Berto po. Kababata ko at kumpare. Kumusta po? Mabuti at nagkita tayo. Berto, si Kanonoy yung lolo na laging dumadaan at bumabati sa akin pag nauutusan ako ng inang na magdilig sa bakuran. Lagi niya akong pinupuri na magaling akong mag-alaga ng mga halaman. Siya nga ang nagturo sa akin kung aling mga tanim yung kailangang madalas diligan at kung alin naman yung hindi dapat masyadong tinutubigan. Kaya lalong gumanda yung mga halaman namin. Naaalala kong lahat yon hanggang ngayon at ginagawa ko pa rin. Pero Kanonoy, tumanda na ako't lahat. Parang hindi naman kayo tumanda. Naaalala niyo pa ba yung mga kwentuhan natin noon? Hindi kita nakakalimutan, Miling. Busilak ang iyong kalooban, anak. Mabait ka sa lahat, pati na sa kalikasan. May balik yan sa'yo. Naku, maraming salamat ho. Bakit nga pala kayo nandito sa gubat? Malapit ang bumaba ang araw eh. Meron akong napakahalagang pakay. Pareho pala tayo. Kami rin ho. May tumangay kasi sa anak kong dalaga. May posibilidad daw na dyan sa itaas ng bundok nakatira yung tumangay. Alam niyo ba ang daan papunta sa mga komunidad dyan? Ay, alam ko. Sumunod kayo sa akin. Dinala ni Nana Isay si Mama Diana sa pinakagitna ng komunidad. May malawak na espasyo roon sa harap ng kulumpon ng mga bahay. Dinekorasyonan yung espasyo ng mga palaspas ng niyog at makukulay na mga ligaw na bulaklak. Andon ang lahat ng mga taga-komunidad, suot ang pinakamagaganda nilang damit. Parang pista raw sa bayan, sabi ni Mama Diana. Darito ang dalagang si Diana. Sino ang umaangkin sa kanya bilang asawa? Ako po. Ako si Tonyo. Ang umaangkin kay Diana para maging asawa ko. At ina ng aking mga anak. Paligiran natin ng mga ikakasal. Tonyo at Diana, hawakan niyo ang mga kamay ng isa't isa. Hindi raw kilala ni Mama Diana ang lengguaheng ginamit ni Nana Isay sa binigas nitong parang mga dasal at sa makapanindig balahibo nitong pag-awit. Pero natakot siya nang may nag-abot ng punyal sa matandang babae.
Tonyo, bakit may kutsilyo? Huwag kang mag-alala. Wala lang yan. Tonyo, akin na ang iyong kaliwang kamay. Narito po. Tonyo, susugatan ko ang iyong hinlalaki para ilantad ang dugo ng iyong lahi. Pumapayag po ako. Diana, akin na ang iyong kaliwang kamay. Narito po. Diana, susugatan ko ang iyong hinlalaki para ilantad ang dugo ng iyong lahi. Pumapayag po ako. Pinagdidikit ko ang inyong mga hinlalaki. Tanda ng pagsasanib ng inyong dugo at lahi. Mula sa araw na ito, mag-asawa na kayo! Simulan na ang kainan! Tonyo, Diana, maupo na kayo. May mahahabang mesa at bangko na nakahanda na sa isang gilid ng espasyo. Nang makaupo ang karamihan, may mga naglabas na ng mga bandehado ng pagkain. Hilaw na karne. Karne ng hayop lang yan. Naghahanap lang ng kakaining tao ang aswang tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Kagabi yun, kaya nagawa na nila. Sa ibang araw, tulad ngayon, sapat na ang preskong karne ng hayop. Hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, mahal. Para sa amin lang yan. Iba ang pagkain ninyong mga asawa. Iniingatan kayo rito. Napaka-espesyal ninyo. Kaya naman laging may masarap at masustansyang pagkain na tiyak na ikasisiyan ninyo. Tulad ng litsong baboy damo, manok na sarsyado sa kamatis, at iba pa. Masarap magluto ang mga nanay dito. Kahit napakarami ng inihandang masasarap na pagkaing pampista, pinilit lang ni Mama na magkunwaring kumakain. Halos masuka siya habang pinanonood si Tonyo at ang iba pang mga taga roon na sarap ng inangasabang hilaw at duguan pang karne. Diring-diri at takot na takot siya, Miss Anne. Hindi niya maisip kung paano niya masisikmura na maging asawa si Tonyo. Sa kabilang banda habang pinapanood niyang kumakain ang lahi nito ay parang nakikita rin niya kung paano siya nangasabi ng buhay kapag hindi siya sumunod sa kanilang kagustuhan. Ising-sisi siya sa ginawa niyang pagsuway sa kanyang nanay. Nagdasal siya ay sumusunod kay Kanonoy sa pagtawid sa gubat. Aba, nasa hangganan na agad tayo ng gubat. Ang bilis lang pala. Mga kabahayan pa ba yung natatanaw ko? Parang may kapistahan. May ikinasal. Tingnan nyo ng maigi yung babaeng nakatrahe ni Pod na pula. Nakikilala niyo ba siya? Si Diana? Siya nga! Diana! Huwag mo siyang puntahan, Miling. Dito ka lang. Kailangan ko pong bawiin ang anak ko. Pero bakit hindi ako makahakbang? Hindi naligtas kapag lumabas tayo sa hilera ng mga puno. Paano si Diana? Ako nagbahala. Magtiwala ka lang. Sundin natin siya, Miling. Para sa kaligtasan ni Diana. Akala raw ni Mama Diana guni-guni lang niya ang boses ni Lola Miling na tumatawag sa kanya. Pero may namataan siyang 3 tao na nakatayo sa hangganan ng gubat at kilalang kilala niya kahit sa malayo sina Lola Miling at Lolo Berto. Hindi siya kumipo pero hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit pangkasal at itinaas ito hanggang hita. Mabilis siyang tumayo at humakbang paalis sa kinauupo ang bangko. Mula roon ay walang pasintabing tumakbo na siya ng matulin patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Diana, bakit? Saan ka pupunta? May mga dayo! Pumupunta siya sa mga dayo! Tumatakas siya! Diana! Bumalik ka rito! Habulin niyo! Yun na raw ang pinakamatuli na pagtakbong ginawa ni Mama Diana, Miss Anne.
Pero nagulat pa rin siya sa bilis ng pagdating niya sa mga bisig ni Lola Miling. Pakiramdam daw niya ay may makapangyarihang puwersa na humigop sa kanya papunta sa hangganan ng gubat. Naramdaman niya na lang na magkayakap na silang dalawa. Nay! Nay, tumakas na tayo, Nay! Mapanganib sila! Mga aswang sila! Oo nga, hinahabol nila si Diana. Kailangan na nating tumakbo. Oh, Diyos ko! Iligtas niyo po kami! Nay, batawad po. Nadamay ko pa kayo sa ginawa ko. Batawad po. Ang mahalaga, magkasama na tayo, anak. Kahit ano pang mangyari, magkasama na tayo. Andito si nanay. Huwag kayong matakot. Basta't huwag kayong lalabas ng kagubatan patungo sa kanila. Hindi po tayo tatakbo. Lalaban tayo. May dala akong panlabang kung iisang aswang lang, pero napakarami nila. Magtiwala ka lang. Mula sa kanilang mga anyong tao ay isa-isang nagbago ng anyo ang mga aswang at pumailan lang sa ere pasugod sa hangganan ng gubat. Nakakapanghilakbot daw ang kanilang mga itsura. Yun namang mga tulad ni Tonyo na hindi nagaanyong aswang ay sumugod din, papalapit na may dalang mga itak. Magsisisi ka sa ginawa mo, Diana! Mamamatay kayong lahat! Magsitigil kayo! Nasa poder na namin ang mga taong ito. Hindi nyo sila pwedeng kantiin! Teritoryo namin ito! Papatayin namin kayo, mga honghang! Alam nyo, wala kayong pag-aaring teritoryo kahit saan. Mga salot kayo. Marami na kayong utang na dugo. At sino ka para magsabi niyan? Wala kang pakialam! Pare-pareho lang tayo! Hindi tayo magkatulad. Nungka. Hindi kami katulad nyo na pumapatay para mabuhay. Dapat sa inyo, malipol lang lahat. Hindi ka binigyan ng karapatang gawin yon. Huwag kang maghari-harian dito! Binigyan kami ng kapangyarihan na proteksyonan ng mga tao. Kaya kung nilalagay nyo sa panganib ang kanilang buhay, may otoridad kaming labanan kayo. Kaya kung hindi kayo titigil, magkakasubukan tayo! Tingnan natin kung kaya mong iligtas ang mga taong yan! Magkayakap ng mahigpit sina Mama Diana at Lola Miling. Gustuhin man nilang tumakbo papalayo, alam nilang aabutan at aabutan din naman sila, lalo na dahil nanlalambot na sila sa takot. Parang naghihintay na lang daw sila ng kanilang kamatayan sa kamay o pangil ng mga aswang. Mili, Diana, dito kayo sa likod namin. Kanonoy, may suntag akong panlaban sa aswang. Hindi ko sila atrasan. Andito lang ako sa tabi mo. Sagot! Ayan na sila! Pumikit ka na lang, anak. Yakap ka ni nanay. Hanggang dyan na lang kayo! Diana, tumilat ka. Tingnan mo. May biglang lumiblabakod ng apoy. Hinaharangan ng mga aswang. Ha? Apoy nga. Saan galing yan? Naku, baka kumalat. Baka masunog ang buong gubat. Pati mga hayop at pati tayo. Hindi, anak. Tingnan mo. Hindi nasusunog yung damo sa ibaba ng apoy. Hindi yan ordinaryong apoy. May kakaibang kapangyarihan. Diana! Diana! Hindi mo ako pwedeng iwan! Susungin ko ang lahat! Babawiin kita! Diyos ko, sumusugod pa rin siya. Tumugod nga si Tonyo, Miss Ann, at nilamon siya ng apoy. Ganoon din ang kanyang mga kasama. Kahit yung mga nagtangkang umatras ay hinabol ng apoy at hindi nakaligtas. Siya pala yung kumuha sa'yo. Wala na siya, Diana. Hindi kanya na makukuha. Natupok na siya ng apoy. Sumusugod pa rin yung mga aswang na nasa ere. Baka makalusot sila sa ibabaw ng apoy. Hindi sila makakatawid. Gumagalaw yung mga sanga ng malalaking puno.
para silang may isip. Sinasadya nilang hampasin yung mga aswang pabagsak sa apoy. Nakaiwas yung isa. Yung pinuno pa naman. Si Nanay Isa yun. Tiyahin ni Tonyo. May utang ka sa aming lahi, Diana! Sisingiling ka namin, tandaan mo yan! Babalikan ka namin! Nay, natatakot ako. Umalis na siya. Wala na siya. At hindi ka namin pababayaan, anak, kahit kailan. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para mabigyan ka ng proteksyon, Diana. Sa ngayon, lumayo na tayo mula sa lugar na ito. Nagsimula silang maglakad sa gubat pababa ng bundok. Pero sandali lang at parang hindi na raw nila alam ang sunod na nangyari. Basta pare-pareho silang inantok. Hindi nila alam kung huminto sila at natulog muna o bumaba muna saka nakatulog. Basta sabay-sabay na lang din silang nagising na nasa gilid na uli sila ng gubat, pero doon sa may bahaging nakabungad sa Baryo Dumot. Umaga na at hindi na nila kasama si Kanonoy. Sinubukan nilang pagtagni-tagniin ang lahat habang nasa daan pa uwi. Sakay uli sila ng kalesa ni Lolo Berto. Parang ang hirap tanggapin ng lahat na nangyari sa atin. Pati na rin kung paano tayo nakababa ng bundok. Sa unang pagkakita ko pa lang kay Kanonoy, alam ko na agad na hindi siya tao. Isa siyang misteryosong nilalang. Pero mabuting ineriya ang nararamdaman ko mula sa kanya. Kaya nagtiwala ako. At hindi naman niya tayo binigo. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan para matalo niya yung sanlaksang aswang. At nasa panig niya ang kalikasan. Mula nung maliit pa ako, akala ko talaga kung sino lang siyang kapitbahay namin na matanda. Ang lakas ng pakiramdam mo, Berto. Sa tagal ko ba namang nakakaengkwentro ng kung ano-anong mga nilalang? Nasanay na akong makakilatis kung tao nga ba o hindi ang kaharap ko. Para siyang Anghel de la Guardia mo, Nay. Nasundan ka niya hanggang dun sa gubat. Parang alam niya na kailangan mo ng tulong niya sa oras na yun. Sabi nga kasi ni Kanonoy Diana, busilak ang kalooban ng nanay mo. Kayo rin po, Ninong. Maraming salamat po at sinamahan niyo si Nanay. Itinaya niyo ang buhay niyo kahit alam niyong sobrang delikado. Tandaan mo, Diana, para na tayong pamilya. Parang mga kapatid ko na itong sinanay mo at ang yumaong mong tatay mula pa noong mga bata pa kami. Kaya hindi ko kaya na pabayaan kayo. Hiyang-hiya ako sa inyong dalawa. Nagsisisi ako na hindi ako nakinig sa iyo, Nay. Sising-sisi ako na nakipagmabutihan ako kay Tonyo. Patawarin niyo po ako na ipinahamak ko kayong dalawa dahil sa katigasan ng ulo ko. Pati kayong dalawa nasuong sa panganib. Ang mahalaga, anak, ligtas na tayong lahat. Oo nga pala, Diana. Kunin mo itong bote ng lana. Marami pa ako niyan sa bahay. Bibigyan pa kita ng karagdagan niyan. Araw-araw ka magpapahid niyan sa katawan mo. Proteksyon niyan mula roon sa huling sinabi ng aswang. Nasa panganib pa rin ba si Diana, Berto? Oo. Kaya kailangan ninyong lumipat sa malayong probinsya. Sa kabayanan kayo tumira. Huwag sa malapit sa bukid, bundok o gubat. Binenta ni na Lola Miling ang kanilang konting ari-arian at mula sa Mindanao ay lumipat sila sa Visayas. Sa bago nilang probinsya nakilala ni Mama Diana ang aking si Papa Juancho. Pagkaraan ng 2 taon, ikinasal sila. 23 si Mama nung ipinagbuntis niya ako. Sa kanila nakatira si Lola Miling. 3 buwan daw ng pagbubuntis ni Mama noong may kakaiba uli silang naranasan. Nakahiga na silang lahat noon. Malalim na ang gabi. Binenta ni na Lola Miling ang kanilang konting ari-arian at mula sa Mindanao ay lumipat sila sa Visayas. Sa bago nilang probinsya nakilala ni Mama Diana ang aking si Papa Juancho. Pagkaraan ng 2 taon, ikinasal sila.
23 si Mama nung ipinagbuntis niya ako. Sa kanila nakatira si Lola Miling. 3 buwan daw ng pagbubuntis ni Mama noong may kakaiba uli silang naranasan. Nakahiga na silang lahat noon. Malalim na ang gabi. Wancho, gising. Narinig mo ba yon? Parang may bumagsak sa bubong natin. Ha? Ano? Ayun na naman. May kumakalabog sa bubong natin. Busa lang yun. Madalas maglaro sa bubong ang mga pusang gala. Huwag kang matakot. Masama sa baby yung nagiging nervyosa ka. Tulog ka na lang. Babantayan kita. Okay, sige. Pipilitin ko. Basta pakiramdaman mo kung ano yun, ha? Oo. Ako mag-aabang. Wancho, may nag-iingay talaga sa bubong. Naku, nakatulog pala ulit tong katabi ko. Teka. Kung tulog si Wancho, ano tong gumagalaw sa ibabaw ng tiyan ko? Ano to? Lubid? Bakit gumagalaw? Diana! Bakit? Anong nangyari? Wancho, tulungan mo ako. Kunin mo tong hawak ko. Galing sa bubong. Gustong pasukin ang tiyan ko. Tinag lang ng buwan mula sa bintana ang nagbigay liwanag sa kwarto dahil nakapatay ang ilaw. Pero kitang-kita ni Mama Diana at Papa Juancho yung parang napakahabang bituka ng manok na nakalambitin mula sa kanilang bubong at lumalaban mula sa pagkakahawak ni Mama. Aswang to, Wancho. Dila ng aswang. Gustong kunin ang baby natin sa tiyan ko. Aswang? Akin na yan. Hayop ka. Halimaw! Tigilan mo ang asawa at anak ko! Akong kalabanin mo! Kinuha ni Papa Juancho yung dila ng aswang at pinulupot sa kanyang kamao hanggang braso. Hinila niya yon ng hinila ng buong lakas. Lumalaban yung aswang at lumakas ang mga kalabog sa bubong. Wancho! Naaangat ka niya! Mag-ingat ka! Bitiwan mo kung kinakailangan! Anong nangyayari dito? Ano yan, Wancho? Bakit ka nakalambitin? Aswang, Nay! May aswang! Hawak ni Wancho ang dila! Ay, Diyos ko po, Panginoon ko! Tulungan mo kami! Huwag mo kami pababayaan! Halimaw! Hindi ka mananaig! Lumayas ka! Huwag ka nang babalik dito! Dumating si Lola Miling at binuksan ang ilaw. Ibinuhos ni Papa Juancho ang kanyang lakas sa paghatak sa dila ng aswang at bigla itong naputol. Halos kalahating diparin yung naiwan sa kamay niya. Narinig nila ang pagkukumahog ng aswang at paglipad nito palayo. Hetong tubig na may bindisyon. Buhusan niyo yan. Pati ng mga parte ng balat ninyo na nadikitan. Ang apde! Tingnan niyo, Nay. Parang nalapnos yung parte ng palad ko na nadikitan yung dila. Wancho! Naku, Wancho! Ikaw ang napuruhan! Siguradong magpepeklat yan. Minarkan kayo ng aswang. Pero mabuti na lang, hindi nakuha ang apo ko at hindi kayong dalawa nasaktan ng higit pa sa ganyan. Anong gagawin natin dyan sa dila? Tingnan nyo, unti-unting nalulusaw sa benditadong tubig. Mawawala na ng tuluyan yan. Basta ilagay natin sa garapon na puno ng benditadong tubig tapos ihagis natin sa dagat mamayang umaga. May kinalaman pa kaya ito kay Nanay Isay? Kahit nasa ibang probinsya na tayo. Posible yun. Naging kampante ako kanina. Hindi na dapat maulit pa yon. Kailangan natin mas mag-ingat. Umalis na tayo bukas. Kahit damit lang ang dala natin. Ayoko na ipagpaliban pa. Sa Maynila na tayo titira. Sa pinakagitna ng lungsod. Anong trabaho mo?
Makakapaghanap din ako ng trabaho doon. May naipon naman tayo. May tatawid natin yon. Ang mahalaga, mailayo kayo ni baby sa panganib. Yun ang dahilan kung kaya sa Maynila na ako ipinanganak at lumaki, Miss Anne. Medyo kampante na sana sina Mama hanggang may kakaiba pa uling nangyari noong 2 taong gulang ako. Kasama nila akong nagsimba sa Quiapo. Kawawa naman yung matandang bulag oh. Maputi nang magkabilang mga mata. Bigyan natin ng konting tulong. Oo nga. Sige, ikaw na magbigay. Lolo, para ho sa inyo. Maraming salamat, Ineng. Mag-iingat kayo ng inyong mag-ama. Markado kayo ng aswang. Markado ho kami? Kayong mag-asawa. Nakipagbuno sa aswang para iligtas ang iyong anak. Hindi ba? Kaya may mga peklat ang iyong mister sa kamay at braso. Ikaw naman, may mga peklat din sa palad. Hindi ho pala ganap ang inyong pagkabulag. Nakita ninyong mga peklat namin. Wala nagsilbi ang aking mga mata. Sa ibang paraan ako nakakakita. Dahil doon, nakikita ko rin ang hindi kayang makita gamit ang mga mata. Gaya ng marka ng aswang sa inyong anak. Wala hong peklat ang anak namin. Baka nagkakamali kayo. Nasa tiyan ko pa siya noong nakipagbuno kami sa aswang. Bago mo nahablot yung dila ng aswang, nadampian na ang sanggol sa iyong sinapupunan. Tamang-tama lang na nahuli mo siya, kaya naisalba mo ang iyong anak. Pero may marka na siya na hindi nakikita. Diyos ko, paano niyo nalaman kung ano mismong nangyari? Nasa panganib pa rin ba kami? Lalo ng anak namin? Sa kasamaang palad, makikita at maaamoy ng mga aswang ang iyong mga marka. Kaya kailangan ninyo ng lubos ng pag-iingat. Magsuot kayo lagi ng binditadong medalyong pang-proteksyon at magdala ng binditadong tubig. Pero kahit pa meron kayo nung mga yon, huwag pa rin kayong pupunta sa mga lugar na masukal at hindi matao. Lalong huwag sa mga may bundok at gubat. Manganganib ang buhay ninyo at baka madamay pati na rin ang mga kasama ninyo. Dito lang kayo palagi sa gitna ng lungsod. Piliin ninyong tumira sa lugar na matao. Laging maliwanag at laging maingay. Dahil sa sinabi ng matandang psychic na bulag sa Quiapo, lalong tumibay ang paniniwala ng aking mga magulang at ni Lola Miling, Miss Anne. Tama ang naging desisyon ni Juancho na lumipat dito sa Maynila. Marami na tayong mga babala. Seryosohin natin ito para hindi mapahamak si Jen. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sisiguruhin natin na dito lang si Jen sa gitna ng lungsod palagi. At kapag nagka-boyfriend siya at nag-asawa, sisiguruhin natin na bukas ang isipan ng lalaki para maunawaan ang mga hindi niya pwedeng puntahang mga lugar. Kailangan mapangalagaan din si Jen ng mabuti ng mapapangasawa niya. Ganon nga ang naging boyfriend ko at naging asawa na si Mike, Miss Anne. Kaya hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng mga pag-iingat na yon ay makakaranas din ako ng kakaiba. Nangyari lang ito noong 2022 kung kailan edad 50 na ako. Pumanaw na si Lola Miling noong 2005 at si Papa Juancho noong 2014. Si Mama Diana naman nagkasakit ng cancer at naratay na noong 2022. Wala nang lunas at painkillers na lang ang binibigay para siya maging komportable. Pinili ni Mama na sa bahay na lang ilaan ang kanyang mga huling araw. Ako mismo ang nag-alaga sa kanya sa bahay namin ni Mike. Ginugol namin ni Mama ang mga araw sa pagbabalik tanaw sa masasayang mga alaala. Hindi namin pinag-usapan yung mga malagim na pangyayari. Pero bago dumating ang katapusan, nagparamdam pa rin ang lagim.
Jen, anak. Papalapit sila. Sino pong papalapit, Ma? Ang mga sugo ng mga aswang. May dumarating na mga sugo ng mga aswang, Jen. Isara mo ang mga bintana at pinto. Nakasara at nakalak na po lahat. Naka-aircon po tayo kaya talagang lagi nakasara ang mga bintana. Nasa bubong na sila, anak. Suot mo ba ang medalya mo? Suot ko po. Nakasuot din ang sa inyo. At magwiwisik po uli ako ng holy water. Inutusan sila para kunin ako, Jen. Huwag mo silang payagang makuha ako. Hindi nila kayo makukuha, Ma. Na-bless na po kayo. Protektado na kayo. At lalabanan ko sila. Nasa bintana na sila, Jen. Tawiin mo ang kortina. Gusto kong makita na selyado tayo. Oh my God! Pagkarami-raming paniki, Ma. Nakakulumpon sila sa labas ng bintana. Pero paano nila nagagawa yan? Wala naman sila makakapitan sa salamin. Sa bisa ng mahika ng aswang, Jen. Asensya ka na, anak. Nadamay ka pa sa naging katigasan ng ulo ko nung dalaga pa lang ako. Doon nag-ugat ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Ma. Mas makapangyarihan ang pinanghahawakan natin. Tingnan ko lang kung may laban sila sa Biblia at salita ng Diyos. Heto! Harapin niyo ang Biblia! Sa ngalan ng Diyos, pinalalayas ko kayo! Sa ngalan ng Diyos, bumalik kayo sa inyong pinagmulan! Biglang nagsialisa ng sabay-sabay yung sanlaks ng mga paniki, Miss Anne. Kauna-unahan at kahuli-huli ang pagkakataon yon na nakakita ako ng paniki doon sa lugar namin. Pagkaraan ng 3 araw, pumanaw na si Mama. Sigurado ako hindi ka na nila makukuha, Ma. At peace ka na. Blessed ka na. Huwag mo rin akong aalalahanin. Hanggang sa dulo, mag-iingat ako. Wala ka